Mga moms, for today's video, mag-aayos tayo ng basura natin ngayon. Dahil ngayong araw po darating ang truck ng basura at magko-collect po siya. Maaga po tayong gumising ngayon dahil maaga din dumarating yung truck ng basura. Kapag kasi hindi mo pa inilabas yung basura mo, hindi na yan makukuha. Sa susunod na linggo na naman sila kukuha nun. Hindi naman po kasi sila kumakatok basta nasa labas ang basura mo, saka lang nila kukunin. Isang beses nga nakaligtaan kong gumising ng maaga. Nung panahon na yun napuyat kasi ako kay Gasi dahil may sakit. Kaya yung basura ko umabot ng 2 linggo. Pero ngayon meron na akong paraan kung paano ako magigising ng maaga. Nagpapagising ako kay Daddy Gian sa CCTV kapag hindi pa ako nakatayo ng maaga. Isa-isa ko na nga po nilabas yung mga basura namin. Itinatali ko na nga dyan yung plastic para nga hindi magtapon-tapon. Kung napapansin ninyo bakit magkakaiba pa yung lagayan ng basura ko. Ayaw kasi ng truck ng basura na magkakasama yung mga basura. So yung mga nabubulok, hiniwalay ko talaga ng plastic. Nakahiwalay na plastic yung mga diaper ni Gasi at nakahiwalay din na plastic yung mga leftover namin o yung tinatawag na kaning baboy. Tapos nakahiwalay din yung mga basura na katulad ng papel, plastic, yung mga ganun. Tapos sama-sama sa isang plastic yung mga plastic bottle, yung mga babasagin na bote at saka yung mga dilata. Ayos lang sa akin kung maraming lagayan o plastic ang nagastos ko. Ang importante, kukuhanin nila yung basura ko kesa naman Diyos ko, umabot pa yan ng 2 linggo. Tapos eto nga, ang ginagawa ko sa 2 timba ko na lagayan ng mga nabubulok ko na mga basura. Sinasabon ko talaga yan bago ko siya lagyan ulit ng plastic para sa susunod na basura ko. Tapos kung napapansin niyo, meron akong ini-spray yan. Zonrox po yan, yung color violet. Yan po yung ginagamit kong pansabon dyan o panlinis dyan sa mga timba ko. Tapos yan din yung ginagamit ko na pang-spray para hindi siya agad magkauod at tumagal pa ng 1 linggo. Syempre meron akong batang maliit, pag yan nilangaw ng nilangaw, magkakauod yan. Tapos habang nasa labas na nga yung mga basura ko, Diyos ko, itong asong to, kinalat pa yung aking isang basura. Binigyan pa niya ako ng trabaho. Diyos ko, malapit na pa man din dumating yung truck ng basura dito sa amin. Hindi ko naman nakalain na may asong gala na nakapasok dito. Buti na lang dumating tong si kuya na nagde-deliver ng tubig. Saka ko napansin yung basura na kinalat nung aso. Nasa kabilang block na pa man din yung truck ng basura at malapit nang dumating. Kaya nagmamadali ako dyan para nga linisin yan. Baka hindi kuhanin ng basura yung mga basura ko. Dahil syempre nakakalat, sino ba naman ang kukuha yan at pupulutin na isa-isa? Matindi pa nito yung kaning baboy yung kinalat ng aso. Nangamoy tuloy yung baho nito dahil nga 1 linggo bago kumuha ng basura ang truck dito. Kaya ayan, nagmadali na akong magwalis at inisprayan ko na yan ng tubig kasi nga mabaho. Tsaka syempre lalangawin yan hanggang mamaya. Buti na lang talaga agad ko naasikaso, kung hindi baka hindi pa kuhanin ng truck yung aking basura. Tapos ilang segundo lang dumating na sila para kuhanin yung basura ko. Tapos ayan nga si kuya naglagay ng sobre dyan para sa pang Christmas nila. Hindi naman kasi kami nagbabayad ng basura sa kanila. Tapos tuwing December lang sila nagbibigay ng sobre. Okay na yun, at least hindi kami nagbabayad ng basura sa kanila. Depende naman sa'yo kung magkano ang ilalagay mo sa sobre. Pagkatapos ko nga asikasuhin yung basura namin, eto nga't nag-asikaso naman ako ng pananghalian namin ni Gasi. So syempre, hipon ang ulam natin for today's video at siniganggang ang ulam natin. Kasama na sa listahan ko sa ulam ang sinigang ngayon. Dahil nga gusto na ni Gasi kinakain ngayon to ang sinigang. Dahil nung mga nasa 1 year and pataas siya, yung bago siya mag-3 taon, ayaw na ayaw niyang kumain ng sinigang. Dahil maasim pa sa kanyang panlasa at hindi pa okay yun para sa kanyang dila. Kaya ako noon, Diyos ko, namimiss ko talagang umulam ng sinigang. Pero buti na lang ngayon at nagkakaintindihan na kami ni Gasi. Isa na kasi ang sinigang sa kanyang favorite. Diyos ko, ni Gasi. Habang nagluluto ako dito, gising na si Gasi at habang inihintay kong mapakulo o kumulo, kinuha ko na si Gasi sa itaas para nga ibaba na. And ayan na nga ang batang maliit at dumededi na. Kahit malapit na kaming mananghalian, ay Diyos ko, gusto pa rin ni Gasi magdede bago kumain ng kanin or basta kapag gising na ng
umaga, Diyos ko. Daddy na agad ang nasa isip niya. Ayan nga, nung kumulo na yung sabaw, eto't nilagay ko na yung pampaasim. Then, isusunod ko na dyan yung gulay. Para sabay na silang kumulo kasi yung gulay, hindi ko gusto yung malambot na malambot. Napansin nyo ba kanina nung nilagyan ko ng asin yung gulay? Ganun po ang ginagawa ko sa lahat ng mga gulay na bago ko lutuin. Kahit na binanlawan ko na yan ng ilang beses, ganun ang ginagawa ko. Ibababad ko muna siya sa asin bago ko ilagay dyan sa sabaw. Para yung mga dumi o mga insekto na hindi natanggal nung binanlawan ko, may chance pa silang umalis. Rugone. Charis! And then, ayan na nga po, pinaghalo-halo ko natin. Hintayin ko na lang kumulo. So, ayan po, sinigang na hipon ng ulam namin for today's video. Pagkatapos maluto, nagpahinga lang ako ng saglit. Tapos, eto na nga, nagsandok na ako ng pananghalian namin. O, diba, kahit nagdedi na yung kumain pa rin ng kanin. Sabi ko sa inyo, favorite niya talaga ang sinigang. Yung hipon, mga mams, binalat ko na at ikinalat ko na sa kanin niya. Pero yung una niyang binakbakan dyan, yung sabaw ng sinigang. Sabi ko nga sa kanya dyan, may pagturo pa ako, nakainin na niya yung kanin. Pero ayan nga, tignan nyo. Yung sabaw yung gusto niyang unang kainin. Sana laging ganito kalakas kumain si Gasi para mabilis siyang lumaki at maging malusog. Yun lang, tapos na. Kain po tayo. Bukas ulit.